Maligayang pagbalik sa ating malalim na usapang pang-ekonomiya. Ngayon, himayin natin ang isa sa pinakakomplikadong kuwento ng ekonomiya sa Southeast Asia at iyan ay ang Thailand. Sa unang tingin, parang napakadaling mahalin ng bansang ito. Kapag binanggit ang Thailand, ang naiisip agad ng karamihan ay mga puting dalampasigan, makinang na mga templo, street food na parang hindi nauubos, masiglang nightlife, at milyon-milyong turistang dumarating taon-taon na parang walang katapusan ang kasiyahan. Para itong bansang laging may ilaw, laging may galaw, laging may pera. Pero sa ilalim ng makintab na imaheng iyan, may isang mas mabigat na katotohanan na hindi agad nakikita ng mga litrato sa social media at travel ads. Kapag tiningnan natin ang mas malalim na galaw ng ekonomiya ng Thailand, makikita natin ang isang bansang matagal nang pinipilit ngumiti kahit may masakit ng malalim sa loob. Hindi ito simpleng usapin ng mabagal na isang taon o mahina ang benta sa isang quarter. Ang problema ng Thailand ay mas structural, mas malalim at mas delikado kaysa sa karaniwang iniisip ng marami. Sa nakaraang dekada, habang ang ilang kapitbahay nito gaya ng Vietnam, Indonesia at maging ang Pilipinas ay nakapagtala ng mas masiglang takbo ng paglago, ang Thailand ay tila humihingal. Habang ang iba ay nakakakita ng 5 hanggang 7% growth sa mas magagandang taon, ang Thailand ay madalas umiikot lamang sa 2 o 3%. Hindi ito simpleng kapritso ng business cycle. Hindi ito parang isang atleta na napagod lang sa isang takbuhan. Mas kahawig ito ng isang katawan na matagal nang may iniindang sakit, pero patuloy lang sa paglalakad dahil sanay na sa kirot. Ang matinding tanong ngayon ay ito, kaya bang isalba ng turismo ang Thailand? O turismo na lang ba ang natitirang mukhang malusog sa isang ekonomiyang dahan-dahang humihina sa ibang bahagi? Para maintindihan iyan, isipin natin ang ekonomiya ng Thailand bilang isang katawan. May puso, may kalamnan, may buto, may ugat, may utak. At sa kasalukuyan, ang pinakaaktibong bahagi ng katawang ito ay ang turismo. Ito ang pusong patuloy na tumitibok at humihigop ng oxygen mula sa labas sa anyo ng dolyar, yuan, yen, euro at iba pang salaping dala ng mga dayuhan. Bago ang pandemya, napakalaki ng ambag ng turismo at mga kaugnay na serbisyo sa GDP ng Thailand. Hindi lang ito dagdag na sektor. Isa ito sa mismong sentro ng paghinga ng kanilang ekonomiya. Milyon-milyong trabaho ang nakaangkla rito. Hotel, restaurant, transportasyon, retail, entertainment, health and wellness, malls, beach destinations, airlines, tour operators, lahat ay konektado sa pintig ng industriyang ito. At sa loob ng maraming taon, mukhang gumagana naman ang modelong ito. Maraming dayuhan ang dumarating, maraming lokal ang kumikita. At maraming opisyal ang kampante na pwedeng ituloy ang ganitong formula, pero ang malaking problema sa modelong ito ay masyado itong marupok. Kung iisipin, ang turismo ay parang pusong gawa sa salamin. Maganda, makintab, at kahanga-hanga kapag normal ang panahon. Ngunit kapag tinamaan ng malakas na dagok mula sa labas, mabilis itong mabasag. Iyan mismo ang nangyari noong COVID-19. Sa isang iglap, tumigil ang mga biyahe, nagsara ang mga hotel, nawala mga customer, at naputol ang daloy ng dayuhang salapi. Ang bansang matagal nang umaasa sa pagdating ng mga bisita ay biglang nakaranas ng matinding paghina. Lumitaw ang isang hindi komportableng katotohanan. Kapag ang pundasyon ng ekonomiya mo ay nakadepende sa tao mula sa ibang bansa na magdesisyong bumiyahe, gumastos at magbakasyon, hawak na mga panlabas na pangyayari ang tibok ng iyong buong sistema. Pagkatapos ng pandemya, ginawa ng Thailand ang halos lahat para buhayin muli ang pusong ito. Nagluwag ng visa, nagpakawala ng agresibong marketing, naghanap ng bagong atraksyon, nagtulak ng mas maraming event, at sinubukang ibalik ang sigla ng industriya. Sa unang tingin, may magandang balita naman. Dumadami muli ang turista. Unti-unting bumabalik ang mga numero. Nagkakaroon muli ng galaw sa Bangkok, Phuket, Pattaya, Chiang Mai at iba pang sentrong pang-turismo. Ngunit kapag mas maingat mong tiningnan ang kalidad ng pagbabalik na ito,
mapapansin mong hindi automatikong ibig sabihin ng mas maraming turista ay mas matibay na ekonomiya. Dahil kahit bumalik ang dami ng tao, ang tanong ay, magkano ba talaga ang ginagastos nila? Gaano katagal sila nananatili? At gaano kalaking benepisyo ang napupunta sa lokal na ekonomiya? Dito lumalabas ang isa sa pinakamahalagang bitak sa kwento ng recovery. Maraming turista ang bumabalik, pero mas maingat na silang gumastos. Ang buong mundo ay nakaranas ng mataas na inflation, mas mahal na pamasahe, mas mahal na pagkain at mas mahigpit na household budgeting. Ang resulta, pwedeng bumalik ang volume ng bisita pero bumaba ang kita kada ulo. Dumarating sila pero mas maraming budget traveler. Kumakain sa mas murang lugar, mas maikli ang booking, mas limitado ang shopping at mas pipili ng murang package kaysa premium experience. Ibig sabihin, parang mas mabilis tumitibok ang puso ng turismo ng Thailand pero hindi naman ganoon kakapal ang dugo na naipapadaloy sa buong katawan. Mas maraming galaw pero hindi kinakailangang mas malakas ang sustansyang naibibigay sa buong ekonomiya. Mas lalong naging problema ito dahil may isang napakahalagang pinagmumula ng turista na hindi pa ganap na bumabalik sa dating lakas at iyan ay ang China. Bago ang pandemya, ang mga turistang Chinese ay napakalaking bahagi ng international arrivals ng Thailand. Sa madaling salita, sila ang isa sa pinakamalalaking pinagmumula ng dugo para sa pusong ito. Ngunit nagbago ang kalagayan sa China, humina ang kumpiyansa ng consumer, nagkaroon ng problema sa real estate, tumaas ang kaba sa trabaho ng kabataan, at naging mas maingat ang paggastos ng maraming pamilya. Kaya kahit bukas ang pinto ng Thailand, hindi ibig sabihin automatikong may rumaragasang dagsa ng turista mula sa China. At dito nakita ng Thailand ang panganib ng sobrang pagdepende sa iisang malaking merkado. Kapag nanghina ang ekonomiya ng bansang pinagmumula ng iyong mga customer, nanginginig din ang sarili mong sistema. Pero may mas malalim pang problema kaysa sa pagiging sensitibo sa mga panlabas na dagok. Ang turismo, lalo na kung mass tourism, ay hindi sapat bilang pangmatagalang hagdan para makaakyat ang isang bansa sa mas mataas na antas ng kaunlaran. Totoo, lumilikha ito ng trabaho. Totoo, nagdadala ito ng foreign exchange. Totoo, napapagalaw nito ang maraming negosyo, ngunit sa maraming kaso, ang mga trabahong nililikha nito ay mababa ang value added. Marami sa mga ito ay service jobs na hindi nangangailangan ng mataas na kasanayan at hindi nagtutulak ng malalim na technological upgrading. Kapag masyadong umasa ang isang bansa sa pagseserbisyo sa dayuhan, may panganib na mabansot ang mas mahahalagang kapasidad ng ekonomiya tulad ng advanced manufacturing, research, innovation, digital capability at productivity upgrading. Hindi masamang magkaroon ng malakas na turismo. Ang masama ay kung iyan na lang ang pinakaumaandar habang ang ibang sektor ay unti-unting nanghihina. May mga nagsasabing pwedeng sagot dito ang paglipat sa higher value tourism at totoo, may katwiran niyon. Halimbawa, malakas ang Thailand sa medical tourism at wellness tourism. Marami silang pribadong ospital na mataas ang kalidad at may kakayahang makaakit ng middle class at upper income patients mula sa iba't ibang bansa. Malaking bagay iyan dahil mas malaki ang ginagastos ng ganitong uri ng bisita at mas mataas ang value added. Ngunit kahit gaano kaganda ang segmentong ito, limitado pa rin ang laki nito kumpara sa kabuuang pangangailangan ng ekonomiya. Hindi sapat ang mas maliit ngunit mas mayamang grupo ng turista para punan ang napakalaking puwang na iniwan ng mabagal na pag-unlad sa ibang sektor. Magandang valve ito sa puso pero hindi nito kayang buhayin ng mag-isa ang buong katawan. At habang nakatingin ang marami sa turismo, may isang mas tahimik ngunit mas seryosong trahedya na nangyayari sa sektor ng produksyon at pag-export ng Thailand. Dito papasok ang dati nilang ipinagmamalaking kalamnan, lalo na ang manufacturing base. Sa loob ng maraming dekada, kinilala ang Thailand bilang isa sa pinakamahalagang sentro ng automotive production sa Asia. Tinawag pa nga itong Detroit of Asia. Nagpatayo roon ang mga Japanese car makers ng malalaking planta. Nabuo ang matibay na supplier networks. Lumaki ang industriya ng pyesa, assembly, logistics, at iba pang kaugnay na negosyo.
Ito ang sektor na tunay na nagbigay sa Thailand ng mas matibay na pundasyon noon kaysa sa simpleng serbisyo. Ito ang sektor na lumilikha ng trabaho, teknikal na kasanayan, export revenue at industrial know-how. Ngunit ang problema, ang industriyang iyan ay itinayo sa lohika ng lumang panahon. Ang Thailand ay naging napakahusay sa internal combustion engine ecosystem. Marami sa kanilang supplier network ay nakasandal sa paggawa ng mga piyesang para sa traditional gasoline at diesel vehicles. Pero ngayon, nagbabago ang buong industriya ng sasakyan. Dumadating ang electric vehicles, software-driven systems, battery technology at panibagong supply chains na kakaiba sa nakasanayang modelo. Kapag nag-shift ang mundo mula sa sasakyang may libu-libong mechanical components patungo sa sasakyang mas simple ang mechanical na bahagi ngunit mas masalimuot sa electronics at software, hindi sapat ang dati mong lakas. Biglang lumalabas na ang dating kalamnan ay hindi pala handa sa bagong laro. Masakit para sa Thailand dahil ang matagal nilang tagumpay ang mismong nagiging dahilan kung bakit mahirap silang mag-adjust. Napakaraming lokal na negosyo ang nakasabit sa lumang automotive chain. Hindi madaling utusan ang buong industrial ecosystem na bukas electric na kayo. Hindi madaling sabihin mula bukas, magbaterya, semiconductors at advanced electronics na tayo. Nangangailangan niya ng ibang skills, ibang capital, ibang research base, ibang educational preparation, at ibang industrial policy. Kaya habang mabilis ang paglipat ng merkado, ang Thailand ay naiipit sa pagitan ng nakaraan at hinaharap. Hindi na sila ganoon kalakas sa lumang modelo, pero hindi pa rin sila sapat na handa sa bago. Pinalala pa ito ng pagpasok ng mga Chinese EV companies na agresibo, mabilis at may sariling ecosystem. Habang sinusubukang umangkop ng mga lumang manlalaro, pumasok ang mga bagong kumpanyang may mas mababang presyo, malakas na state-backed momentum at kumpletong supply chain support mula sa sarili nilang bansa. Sa papel, magandang balita na may bagong investment mula sa mga Chinese companies sa Thailand. Ngunit ang mahalagang tanong ay gaano kalaki ang tunay na naiiwan sa lokal na ekonomiya. Kung assembly lamang ang ginagawa sa Thailand habang ang mahahalagang piyesa, teknolohiya at strategic value ay kontrolado pa rin mula sa labas, mababa ang domestic upgrading. Sa madaling salita, pwedeng may pabrika, pwedeng may trabaho, pero hindi ibig sabihin malakas na ang local industrial base. Pwedeng nagpalit lang ng amo ang assembly line, pero hindi talaga nakaakyat ang Thailand sa mas mataas na antas ng value chain. Hindi lang automotive ang problema. Sa electronics, mayroon ding malinaw na senyales ng pagkapako habang ang mundo ay tumatakbo patungo sa semiconductors, AI hardware, advanced chips, data infrastructure at higher-end digital systems. Nananatiling malakas ang Thailand sa ilang mas lumang bahagi ng electronics chain. Hindi naman ibig sabihin walang halaga ang mga ito, pero ang punto ay malinaw. Ang pinakamalaking kita, ang pinakamalaking strategic power, at ang pinakamabilis na paglago ay napupunta sa mas advanced na teknolohiya. Kung hindi ka nakakaakyat doon, may hangganan ang kita at may hangganan ang pag-angat ng produktibidad. Ito ang klasikong sintomas ng middle income trap. Nakarating ka na sa isang antas ng pag-unlad. Pero hindi ka makatalon sa susunod dahil kulang sa innovation, kulang sa institutional reform, kulang sa human capital upgrading, at kulang sa matapang na direksyon. Makikita rin iyan sa galaw ng foreign direct investment. Ang FDI ang isa sa pinakamahalagang dugo para sa isang umuunlad na ekonomiya. Kapag mataas ang tiwala ng mga dayuhang investor, mas malaki ang tsansang may bagong pabrika, bagong teknolohiya, bagong trabaho at bagong knowledge transfer. Pero sa panahon ngayon, mas marami ng alternatibo sa rehiyon. Ang Vietnam ay nakikinabang sa mas batang populasyon, mas agresibong export positioning at mas malakas na integration sa bagong manufacturing chains. Ang Malaysia at Singapore ay nakakaakit ng mas high-tech na capital. Ang Indonesia naman ay may lawak, merkado at resources na lalong pinapansin ng mga investor. Sa ganitong sitwasyon, hindi sapat para sa Thailand na sabihing dati silang mahusay. Sa pandaigdigang kompetisyon, ang investor ay hindi nagbibigay ng medalya para sa nakaraan.
At dito papasok ang isa pang mabigat na problema ng Thailand, demografiya. Ito ang tahimik na bagyong hindi agad napapansin ng marami. Tumatanda ang populasyon ng Thailand ng mas mabilis kaysa sa inaasahan para sa isang bansang hindi pa ganap na mayamang bansa. Ibig sabihin, humihina ang paglaki ng labor force. Kumukonti ang batang manggagawa. Tumataas ang pressure sa social spending. Mas mabigat ang pasanin sa mas maliit na bilang ng mga aktibong nagtatrabaho. Para sa manufacturing, napakaseryoso nito dahil ang lakas ng industriya ay nakadepende hindi lang sa kapital kundi sa laki, kalidad at adaptability ng labor force. Kapag tumataas ang sahod dahil sa kakulangan ng manggagawa pero hindi naman kasabay nito ang pagtaas ng productivity, nawawala ang dating bentahe. Hindi ka na sapat na mura para makipagsabayan sa mas batang bansang may mas murang lakas paggawa pero hindi ka rin sapat na advanced para talunin ang mga bansang mas mataas ang teknolohiya. Nasa gitna ka at iyan mismo ang mapanganib. Kung turismo ang pusong marupok at manufacturing ang kalamnang sugatan, ang pinakamalubhang suliranin ng Thailand ay nasa buto at ugat ng mismong estado, ang politika at mga institusyon. Ito ang pinakamahirap gamutin dahil ito ang pundasyon ng lahat. Sa economics, mahalaga ang political stability hindi dahil gusto lang ng investor ng tahimik na kapaligiran, kundi dahil ang malalaking desisyong pang-ekonomiya ay nangangailangan ng panahon, continuity, at predictability. Hindi ka makakapagpatayo ng future-ready industrial economy kung ang patakaran ay laging nababago, laging nasasapawan ng power struggle, at laging walang katiyakan kung sino ba talaga ang may huling kapangyarihan. Ang makabagong kasaysayan ng Thailand ay paulit-ulit na tinamaan ng coups, constitutional conflict, military intervention, at institutional deadlock. Hindi ito simpleng kulay ng politika. Ang mas malalim na problema ay paulit-ulit na napuputol ang natural na proseso ng political accountability at policy continuity. Kapag may administrasyong may sariling agenda, hindi natitiyak kung gaano ito katagal, gaano ito kalaya, at gaano ito kayang itulak ang mahihirap pero kailangang reforma. Sa ganitong kapaligiran, ang investor ay nagiging maingat, ang lokal na negosyo ay nagdadalawang isip, at ang buong ekonomiya ay nagiging defensive imbes na ambitious. Ang eleksyon noong 2023 ay nagbigay sana ng senyales na may pagkakataon para sa mas malalim na pagbabago. Maraming kabataan at urban middle class ang nagpakita ng malinaw na pananabik sa reforma. Gusto nila ng mas bukas na kompetisyon, mas modernong ekonomiya, at mas malinaw na demokratikong direksyon. Ngunit nang makita ng mundo kung paano muling nasala, naharang at naipit ang puwersa ng pagbabago sa loob ng umiiral na kapangyarihan ng matandang elite structure, lumabas ang napakalinaw na mensahe. Mahirap baguhin ang sistema ng Thailand kahit may malakas na popular na mandato para rito. Yan ang isa sa pinakamabigat na dahilan kung bakit hindi simpleng economic problem ang kinahaharap ng bansa. Ito ay political economy problem. Ang tanong ay hindi lang anong policy ang kailangan, kundi sino ang may kakayahang ipatupad ito at sino ang hahadlang dito. Kapag mahina ang institusyon, lumalabas ang mga patakarang maiksi ang tingin. Sa halip na ituon ang limitadong pondo sa education reform, worker reskilling, research and development, digital infrastructure, competition policy at technological upgrading, mas tumitindi ang tukso sa mga programang madaling ibenta sa publiko ngunit mababa ang pangmatagalang balik. Ang logic nito ay madaling intindihin. Kung magulo ang politika at mahina ang tiwala ng publiko, madalas mas madali para sa gobyerno na maglatag ng direktang ayuda o populist spending kaysa ng mabagal at masakit na reforma. Pero ang problema, ang ganitong hakbang ay parang energy drink. Nakakabigay ng sandaling sigla, pero hindi nito ginagamot ang malalim na sakit. Kapag paulit-ulit mo itong ginawa nang wala kang structural reform, lalaki ang utang, hihina ang fiscal space at mananatili ang ekonomiya sa parehong bitag. Dagdag pa rito matinding bigat ng household debt sa Thailand. Napakataas ng utang ng mga sambahayan kumpara sa laki ng ekonomiya. Kapag sobrang laki ng utang ng mga tao, nababawasan ang kakayahan nilang gumastos. Sa halip na ang kita ay mapunta sa bagong consumption, negosyo, edukasyon,
o investment sa sarili, nauubos ito sa hulog, interes at pagbabayad ng dating obligasyon. Ibig sabihin, kahit gusto mong pasiglahin ang domestic demand, may hangganan na iyon dahil nakagapos ang maraming pamilya sa utang. At hindi pa rito nagtatapos ang panganib. Kapag mataas ang utang at hindi sapat ang kita, mas marupok ang lipunan sa anumang economic shock. Isang maliit na paghina sa turismo, isang biglang pagtaas ng presyo, isang pagkawala ng trabaho, at agad na lumalala ang financial stress ng mga sambahayan. Ito rin ang dahilan kung bakit mahirap ang trabaho ng central bank. Kapag tinaasan nito ang interest rates para protektahan ang currency o labanan ang inflation, mas nahihirapan ang mga pamilyang may utang. Kapag binaba naman ang interest rates para tulungan ang paglago at bawasan ang pasanin, may panganib sa capital outflow at currency weakness. Sa madaling salita, hindi lang mabagal ang makina. Nakaipit din ang driver sa masikip na daan na parehong bangin ang nasa kaliwa at kanan. Bawat galaw ay may kapalit. At kapag ganito ang sitwasyon, lalo mo makikita kung gaano kahalaga ang structural reform. Dahil kung walang malalim na pagbabago sa pundasyon, palaging firefighting lang ang magagawa ng monetary policy. May isa pang sakit na matagal nang nagpapabagal sa Thailand. At ito ay ang sobrang konsentrasyon ng kapangyarihang pang-ekonomiya sa iilang malalaking grupo. Kapag iilang conglomerates ang kumokontrol sa malalaking bahagi ng retail, telecom, agribusiness, logistics, media at iba pang susing sektor, humihina ang kompetisyon. Kapag mahina ang kompetisyon, humihina rin ang innovation. Kapag humina ang innovation, humihina ang pagtaas ng productivity. At kapag mahina ang productivity, mahirap tumaas ang sahod nang hindi nawawala ang competitiveness. Ito ang uri ng tahimik na problema na hindi agad napapansin sa travel brochures o sa magagandang gusali sa Bangkok, pero malalim ang epekto sa pangmatagalang sigla ng ekonomiya. Mas masaklap pa, ang ganitong economic concentration ay madalas nakakabit sa political concentration. Kapag magkakadugtong ang malaking negosyo at lumang kapangyarihang pampolitika, lalong lumiliit ang espasyo para sa bagong negosyo, bagong ideya at bagong liderato. Ang maliliit at medium-sized enterprises na dapat sana ay pinagmumula ng innovation at broad-based job creation ay nahihirapang huminga sa ilalim ng bigat ng mas malalaking manlalaro. Ito ay hindi lang usapin ng fairness. Ito ay usapin ng pambansang economic vitality. Ang ekonomiyang hindi mikahinga ang SMEs ay parang katawan na kulang sa maliliit na ugat. Maaring mukhang buo sa labas, pero mahina ang sirkulasyon sa loob. Kapag pinagdugtong-dugtong natin ang lahat ng ito, lumilinaw ang tunay na larawan. May turismo ang Thailand, oh. At malamang mananatili itong isa sa pinakamalalakas na tourist destination sa mundo. Pero ang turismo ay hindi magic spell na kayang ayusin ang lahat. Hindi nito automatikong malulutas ang technological lag sa manufacturing. Hindi nito automatikong maayos ang institutional dysfunction. Hindi nito automatikong mapipigil ang pagtanda ng populasyon. Hindi nito automatikong mapapababa ang household debt. Hindi nito automatikong mababasag ang economic concentration ng malalaking grupo. Sa madaling sabi, kayang panatilihing buhay ng turismo ang ilang bahagi ng katawan, pero hindi nito kayang gamutin ang malalim na sakit ng buong sistema. Ito ang dahilan kung bakit madalas ilarawan ang Thailand bilang bansang naipit sa middle-income trap. Naabot na nila ang antas na lampas sa kahirapan at nakapagtayo sila ng matibay na infrastruktura at industrial base noong nakaraan. Pero ang susunod na hakbang tungo sa mas advanced at mas matatag na ekonomiya ay nangangailangan ng ibang uri ng estado, ibang uri ng edukasyon, ibang uri ng industriya at ibang uri ng political settlement. Hindi sapat ang dati mong formula. Hindi sapat ang murang labor, lokasyon at magandang turismo. Sa bagong panahon, ang laban ay nasa innovation, skills, institutions, strategic coherence at social trust. At sa mismong mga bahaging ito, pinakamahirap ang hamon ng Thailand. Kung titingnan ang kinabukasan, may dalawang posibleng landas ang bansa. Ang una ay ang pagpapatuloy ng kasalukuyang modelo. Sa landas na ito, patuloy na aasahan ng Thailand ang turismo para sa mabilisang ginhawa. Patuloy nitong pipilitin ang pagbabalik ng mga turista
ang pagbangon ng services at ang paggamit ng mga panandaliang hakbang para suportahan ang demand. Maaring gumana ito sa ilang panahon. Maaring may mga taon na mas maganda ang numero, maaring may sandaling gumanda ang mood ng merkado. Pero kung walang seryosong pagbabago sa politika, edukasyon, competition, innovation at industrial strategy, malamang mauwi lang ito sa mas mahabang anyo ng pagkapako. Hindi tuluyang babagsak, pero hindi rin tunay na aangat. Isang bansang may magagandang postcard pero mabigat ang pagod sa ilalim ng ngiti. Ang ikalawang landas ay mas mahirap, mas masakit, pero mas makabuluhan. Kailangan ng Thailand ng totoong structural overhaul. Kailangan itong gawing mas predictable at mas lehitimo ang political order nito. Kailangan itong putulin ang siklo ng uncertainty na paulit-ulit sumisira sa confidence ng investor at sa momentum ng reforma. Kailangan itong seryosohin ang education reform hindi bilang slogan kundi bilang pambansang survival strategy. Kailangan itong tulungan ang manggagawa at mga lokal na negosyo na makalipat sa mga industriyang may mas mataas na value added. Kailangan itong paigtingin ang competition policy para hindi matrap ang ekonomiya sa kamay ng iilang higante. Kailangan itong harapin ang problema ng demografiya at utang hindi sa pamamagitan ng wishful thinking, kundi sa pamamagitan ng masinop at pangmatagalang patakaran. Hindi magiging madali ang landas na iyan dahil marami ang mawawalan ng pribilehiyo kapag tunay na nagbago ang sistema. At sa kasaysayan, yan ang pinakamahirap baguhin sa anumang bansa. Hindi ang pag-alam sa dapat gawin, kundi ang pagbago sa distribution ng kapangyarihan na humahadlang sa mga dapat gawin. Kaya sa huli, ang krisis ng Thailand ay hindi simpleng kakulangan ng ideya. Maraming ekonomista, analyst, negosyante at kabataan ang may malinaw ng nakikitang direksyon. Ang problema ay ang mismatch sa pagitan ng pangangailangan ng ekonomiya at ng interes ng umiiral na elite structure. Habang hindi naayos ang banggang iyan, mananatiling bitin ang mga solusyon. At iyan ang pinakamahalagang aral para sa buong rehiyon. Kasama na ang Pilipinas. Ang isang bansa ay hindi sapat na umasa sa isang sektor lamang gaano man ito kakislap. Ang turismo ay mahusay na dagdag lakas, pero delikado itong gawing pangunahing tungkod ng pambansang pag-akyat. Ang pagmamanupaktura ay mahalaga, pero kung hindi ito patuloy na mag-upgrade, mabilis itong maluluma. Ang dayuhang puhunan ay mahalaga, pero hindi ito pumapasok ng pangmatagalan kung mahina ang institusyon. Ang murang lakas paggawa ay pwedeng maging panimulang bentahe, pero hindi ito panghabang buhay na sandigan. At ang pinakaimportanteng lahat, ang politika at institusyon ay hindi hiwalay sa ekonomiya. Sila ang mismong balangkas na nagsasabi kung kaya bang tumagal, lumalim at umakyat ng isang bansa. Sa kaso ng Thailand, malinaw na ang tanong ay hindi na kung maganda ba ang mga beach o kung maraming turistang darating sa susunod na holiday season. Ang tunay na tanong ay kung kaya ba nitong baguhin ang sarili bago maubos ang oras. Dahil habang tumatagal, mas lumalalim ang sugat ng industrial stagnation, mas tumitindi ang pressure ng aging population at mas nagiging mapanlinlang ang aliw na dala ng turismo. Ang pusong salamin ay pwedeng kumabog ng malakas at magmukhang buhay ang buong katawan, pero kung ang mga buto ay kalawangin, ang mga kalamnan ay humihina at ang dugo ay mabigat sa utang, darating ang puntong hindi na sapat ang magandang ngiti. Kaya kung may isang tuwirang sagot sa tanong kung maililigtas ba ng turismo ang Thailand, ito ay ito. Hindi. Hindi sa pangmatagalan at hindi kung mananatiling ganoon ang kabuuang estruktura ng bansa. Makakatulong ang turismo? Oo. Mapapagaan ito ang ilan sa mga pasanin? Oo. Mabibigyan nito ng oras ang ekonomiya para huminga? Oo. Pero hindi ito ang lunas. Hindi ito ang surgery. Hindi ito ang transformasyon. Ito ay pansamantalang suporta lamang sa isang pasyenteng nangangailangan ng mas malalim na gamutan. Ang Thailand ngayon ay parang isang bansang nakatayo sa harap ng salamin. Sa salamin, kita pa rin ang ganda, ang sigla, ang dating alindog ng isang regional success story.
Pero kapag tinanggal ang makeup ng tourism marketing at mga headline ng recovery, makikita ang mga linyang matagal nang umiiral. Mabagal na productivity growth, humihinang industrial edge, tumatandang populasyon, mabigat na household debt, konsentradong kapangyarihang pang-ekonomiya, at isang political order na masyadong madalas pumipigil sa malalim na reforma. Ang tanong ay hindi kung may talento pa ang bansa. Meron. Hindi rin kung may asset pa ito. Napakarami. Ang tanong ay kung mapagpapasyahan ba nitong gamitin ang natitirang lakas para sa totoong pagbabago o patuloy itong aasa sa kinang ng isang pusong salamin habang tahimik na bumibigat ang sakit ng buong katawan. At para sa mga nanonood mula sa Pilipinas, napakahalagang pagmasdan ng Thailand hindi lang bilang kapitbahay na mahilig tayong bisitahin, kundi bilang isang napakahalagang case study. Sapagkat ipinapakita nito na ang pag-unlad ay hindi tuwid na linya. Ang bansang dati ng mas maunlad ay pwedeng bumagal. Ang bansang maraming turista ay pwedeng manghina sa loob. Ang bansang may industrial base ay pwedeng maipit sa bagong teknolohikal na panahon. At ang bansang may eleksyon ay pwede pa ring magkaroon ng malalim na problema sa kapangyarihan at institusyon. Sa huli, ang totoong lakas ng isang ekonomiya ay hindi lamang nasusukat sa dami ng dumarating na dayuhan o sa ganda ng lungsod. Nasusukat ito sa kakayahan nitong baguhin ang sarili habang nagbabago ang mundo. Kung kaya ng Thailand na harapin ang mga sakit na ito ng direkta, may pag-asa pa kung makakabuo ito ng mas malinaw, mas demokratiko at mas matatag na direksyon. Pwede pa nitong gamitin ang lakas ng turismo bilang tulay habang inaayos ang mas malalim na bahagi ng ekonomiya. Ngunit kung magpapatuloy ang pag-asa sa panandaliang ginhawa, sa taktikal na kompromiso at sa pagpapaliban ng matitinding reforma, malamang na manatili itong isang magandang bansang mabagal, mayaman sa potensyal ngunit kulang sa pagtalon at unti-unting nauungusan ng mas gutom, mas bata at mas agresibong mga kapitbahay. Iyan ang tunay na drama sa likod ng mga ngiti, ilaw, beach at shopping district ng Thailand. At iyan ang dahilan kung bakit ang usapin ng kanilang ekonomiya ay hindi lamang kwento ng turismo, kundi kwento ng isang bansang kailangang magpasya kung gusto pa ba nitong maging susunod na bersyon ng sarili nito o manatiling bihag ng dating tagumpay.